Magandang araw po sa inyong lahat. Well, kinailangan ko pong mag-spokes hour ngayon para itanggi na nakausap ko na po si Zaldico. Ulitin ko po, wala pong katotohanan yung kumakalat ng mga reports na ako po ay nakakausap ni Zaldico. Sa katunayan po, bagamat ang kanyang ama na si Delfinco ang kauna-unahang kliyente ko sa aking law office, wala po akong kahit anong contact kay Zaldico. Siyempre, kung gugustuhin ko siya, sana nga makipag-usap sa akin si Zaldico nang ako'y makapagbigay ng advice sa kanya dahil kahit papano, malapit naman ako talaga sa kanyang ama and ang nais ko maprotektahan ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Pero sa ngayon po, uulitin ko po, wala pong katotohanan ang mga lumalabas na balita na meron akong kontak si Zaldico. Hindi ko po nakikita si Zaldico, hindi ko po siya nakakausap. At sana po, yung mga nagsasabi, nakausap ko siya, hindi ko po alam kung ano ang mahihita ninyo sa pagkakalat ng ganyang balita. Ang akin po ay lalo lang siguro baka malagay sa abirya itong si Zaldico kung ipagpapatuloy yung ganyang mga balita. Gayunpaman, kung nakikinig si Zaldico, well, ako po ay isang asylum seeker dahil ako po ay ginigipit sa Pilipinas dahil sa aking pagsuporta sa mga Duterte. At sa tingin ko naman, yung pagsisiwalat niya ng katotohanan kung sino ang nasa tunay na mastermind sa nakawan tungkol dyan sa mga budget sa ating bayan ay no less than the President at si Tambaloslos, the Speaker of the House, ay isang bagay na talagang naglalagay sa abirya ang kanyang buhay. At yan po ay dahilan para siya ay humingi nga ng asylum. So bagamat wala po akong kahit anong contact kay Zaldico, kung nakikinig siya, kukumpirmahin ko po na yung ginawa niya pagsisiwalat sa katotohanan na sinasabi na ang mastermind sa kabalastugan sa Pilipinas ay ang Presidente Marcos Jr. at si House Speaker Martin Romualdez ay maglalagay sa aberya ng kanyang buhay dahilan kung bakit po pwede siyang humingi ng asylum. Ang aking advice lang po, humingi ka ng asylum dun sa bansa na nag-issue ng iyong visa kasi meron silang tinatawag na Dublin Rules. Yung Dublin Rules, bagamat ang buong EU ay iisa, ang sinasabi ng Dublin Rules para hindi magkaroon ng multiplicity of filing of asylum at kung anong desisyon ng isang bansa ay yun na ang magiging pinal na desisyon sa asylum, kinakailangan ang magbigay ng proteksyon sa mga asylum seekers ay yung bansa na nag-issue ng visa. So kung siya'y makukuha ng asylum, doon siya kumuha ng asylum sa bansa na nag-issue ng kanyang visa at hindi sa bansa kung saan siya unang pumasok o kung saan siya naroon ngayon. Now, hindi naman ibig sabihin na palibasa hindi ka mapaprocess sa bansa na kung saan ka nag-asylum kung yung bansang yan ay hindi bansa na nag-issue ng iyong visa na ikaw ay hindi na mabibigyan ng asylum. Ang ibig sabihin lang ng Dublin Rules ay kung saan at sino ang dapat magbigay ng proteksyon habang pinaprocess ang isang asylum application. So kung siya ay mapapapunta sa ibang bansa, para doon i-process ang asylum, hindi po ibig sabihin na na-dismiss na ang asylum niya doon. So ulitin ko po para sa totoo lamang, wala po akong kahit anong contact ni Zaldico. Pero kung gusto pong makipag-contact sa akin ni Zaldico, alam po niya ang aking numero, hindi po ako nagbabago ng aking numero. At sana nga po makipag-contact siya. Pangalawa, a-advisean po siya dahil yung ginawa niya ay isang napakadakila at isang makabayaning revelasyon na ang nasa likod ng korupsyon sa Pilipinas ay si Marcos Jr. at si Romualdez. Ito ay naglagay sa kanyang buhay sa abirya at ito ay isang basihan para kumuha ng asylum. Pangatlo, kung siya'y kukuha ng asylum para hindi na siya magtagal ng proseso, doon siya pumunta sa bansa na nag-issue ng kanyang visa nang sa ganon masimula na kaagad ang pagproseso ng kanyang asylum claim. Kasi kung pupunta siya sa ibang bansa at hindi dun sa bansang nag-issue ng kanyang visa, tatagal lang yung proseso. Bagamat, hindi madi-deny. Ulitin ko po, Zaldi, hindi naman madi-deny ang iyong application for asylum, maaantala lang kasi hindi na ipoproseso unless dun mo isampa sa bansa kung saan nag-issue ng iyong visa. Ito po ay to set the record straight dahil ako naman po ay naniniwala talaga na the truth shall set us free. And let me take this opportunity to congratulate you, Zaldico. Alam ko hindi madali ang ginawa mo gaya ng ginawa ni Manang Aimee na
linantad sa buong mundo na adik talaga ang kapatid niya. Alam ko, naging mas mahirap sa iyo yan. Dahil sa damo ka lang po pwede mong kitain kung ikaw ay nanahimik. So sa akin, isang kabayanihan ang ginawa mo na siniwalat mong katotohanan at naniniwala naman ako na kung magkakaroon ng bagong gobyerno, hindi yan palalampasin at magkakaroon sila ng pasasalamat. Dahil ikaw talaga ang nagbigaw ng linaw at ng kumpirmasyon ng rinireklamo ng taong bayan na lantarang korupsyon ay nagmula mismo kay Presidente at kay House Speaker Tambaluslos. Keep safe, Zaldi. Di man tayo nagkikita na madalas. Nakita kita nung ikay nasa college pa. Nakita ko ang iyong ama. Minahal ko rin ang iyong ama na parang aking ama. At favorite ko rin ang iyong ina at ang iyong angkan. Keep safe. Thank you from a very grateful nation. Keep safe. Dahil kinakailangan namin, buhay ka nang ikaw ay makapagbigay ng iyong testimonya sa hukuman at makulong ang totoong salarin sa ating bayan. Marcos Jr., Tambaluslos, Martin Romualdez. Maraming salamat muli, Zaldi, at maraming salamat na rin Manang Aimee, ha? Alam ko medyo nagagalit ka sa akin dahil talagang binibira kita na ayaw mong magsalita na ang iyong kapatid ay adik. Alam mo naman na ako'y pinupulbos ng gobyernong ito dahil pinagbibintangan ako na ako daw ang promotor ng pulvoronic video. Pero dahil ikaw ay nagsalita na, para bagang inauthenticate mo na yung tape. Kasi ikaw na nagsabi bilang kapatid, kadugo, na nagmamahal kay Marcos Jr. kahit anong mangyari dahil kapatid mo yan, na-addict talaga yung kapatid. So, sa inyong dalawa, Zaldico, Aimee Marcos, my personal thanks, and syempre, a nation is in debt and is full of gratitude sa inyong katapangan. Mabuhay po kayo, Zaldico, mabuhay ka, Manang Aimee Marcos. Maraming salamat po.